32. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa alimang bayan, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alingmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa, ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay. At patuloy po tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mabuting balitang pahatid sa atin sa oras na ito. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, kung patuloy po nating pakikinggan ang mabuting balita, babaguhin po ng Panginoon ang takbo ng ating isipan. At gaano man kaingay, kagulo ang bansa, bayan na ating kinalalagyan, mananatili po tayong nakapokus, nakaugnay sa Diyos na araw-araw nagpapala ng ating mga buhay. Ang gospel po natin, mga kapatid, ang subtitle sa ating sariling wika ayon sa sulat ni San Lucas ay ganito: Sinugo ni Jesus ang 72. Jesus sending the 72, mga kapatid. At mula po dito sa ating binasa, ito naman yung topic na nais kong i-offer sa inyong puso. Yung salitang, the everyday life of being a disciple. O palitan ko po yung word na disciple. Gawin ko na lang believers. The everyday life of being a believers. Kung tayo po ay mananampalataya ng Panginoon, ano po yung pang-araw-araw na buhay natin? Maliban sa nag-aalaga ka ng apo, nag-aalaga ng anak, nag-iintindi, o yung ilan sa inyo po ay may hanap buhay pa, pero ano po yung everyday na buhay na dapat mayroon tayo sa ating spiritual na kalagayan, being a believers o disciples ng Panginoon. At baybayin po natin, mga kapatid, yung gospel na ating tinunghayan. Ang kahulugan po o ibig kong sabihin nung salitang everyday life of being a disciple o believers ay yung salitang imitating Christ, mga kapatid. Gayahin po natin ang Panginoon. At syempre, magagaya natin ang Panginoon sa pamamagitan, una, ng pangunawa sa Kanyang salita. Ikalawa, mga kapatid, isabuhay po natin ang salitang ito. Yung 72 na sinugo po ng Panginoon, bago po pinahayo ang mga ito, dumaan po sila sa
personal training ng Panginoon. Dumaan sila sa pagtuturo ng Panginoon at matapos po silang turuan ng Panginoon, sinugo sila ng Panginoon. Sa anong kadahilan mga kapatid? Yung tinatawag na evangelization o yung paghahayag ng salita ng Diyos. Tayo po bilang mananampalataya ng Panginoon, ang buhay na mayroon tayo ay testimony kung gaano kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Habang nakaupo po kayo ngayon at pagkatapos mamaya uwi kayo ng bahay, yung pong inyong pag-ugali mamaya, ang inyong asal, ang inyong salita ay patotoo kung saan po kayo nanggaling. So dahil galing kayo dito sa gawain, mamaya pag uwi ninyo, sigurado akong mababait kayo. Amen? Totoo po yan mga kapatid. Kapag si nanay may sumpong, sinasabi ng tatay, maaga niyong papuntahin ng prayer meeting si nanay ninyo para mamaya pag uwi niya, wala na yung sumpong niya. Bakit? Galing siya sa gawaing umaayos ng isipan. Pero kung galing po kayo sa rally ng mundo, pag uwi po ninyo, pagpasok mo sa loob lang yung tahanang, ang sigaw mo sa asawa mo, ibagsak, ibagsak. Di ba? So yung buhay na mayroon po tayo, testimony ng ating pananampalataya, testimony kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, ang layunin ng ating servant leader, yung puso na mayroon siya, maipasa sa atin. At yung puso na mayroon tayo, maipasa natin sa mas nakababata sa atin para pagdating po ng panahon, kahit may edad na tayo, patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon hanggat hindi bumabalik si Kristo. Kaya dito po sa gospel mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ay buhay pang araw-araw ng disciple and imitating Christ. At pag-usapan po natin mga kapatid, yung sending ng Panginoon. Commissioning of the 72 for evangelistic leads. Sabi po dito mga kapatid sa verse 1 ng Luke chapter 10, pagkatapos ng mga bagay na ito ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan nila. Sending first mga kapatid, 2 by 2. Dala-dalawa. Ano ang dahilan mga kapatid? Upang mabuhay sa principle, united we stand, divided we fall. Ganyan din po sa gawaing ito. Pagdating ng August 16 and 17, pagsa-celebrate po tayo ng 41st anniversary ng gawaing ito sa Luneta. Pero alam po ba ninyo, mula nung unang araw ng anniversary hanggang 41st, at patuloy pa mga kapatid, hindi po nagbabago yung tema ng ating celebration. Journey o paglalakbay sa faith, love, and unity. Inilagay yan ng Diyos sa ating puso. Kaya napakaganda po ng tawag sa gawain natin, Family Appointment with El Shaddai. Na ibig sabihin, iba't iba ng dako tayo ng pinanggalingan, iba't iba mang magulang tayo na pinagmulan, iba-iba man ang apelyidong taglay natin, dahil narito po tayo sa gawaing ito. Mayroon tayong isang Ama na si El Shaddai. Meron tayong isang tagapagligtas na si Kristo. At meron pong isang eksperyensya ng bautismo ng Espiritu. Kaya dapat nagkakaisa tayo na anong layunin natin mga kapatid, lumago ang gawain ni El Shaddai. Kami po mga naunang preachers, mga sumunod sa atin ngayon, yung mga young evangelists. Alam po ninyo, prayer ng puso ko na magpadala pa ang Diyos na mas bata kaysa sa amin. Dahil kailangan po may pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kaya nga, habang nagkakaedad tayo, dapat mas lumalawak yung ating pangunawa. Na kung nung unang panahon, tayo po ang pinapalakpakan, kailangan pagdating ng panahon, may iba na namang papalakpakan para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. So mga kapatid, sinugo po ng Panginoon, dala-dalawa, upang sabihin sa kanila, kailangan niyong magkaisa. Dahil kung magkaisa kayo,
magtatagumpay kayo. Pero kung magkakaroon po ng division, divided we fall. Nakikinig ba kayo? Ikalawang bagay po na itinuturo dito mga kapatid, sabi ng verse 3 and verse 4, ganito, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Ang ikalawang mensahe mga kapatid ay dependence on God's power, authority, and protection. Dependence on God's power, authority, and protection. Ano ang sabi po dito mga kapatid? Sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Yung katangian po ng kordero mga kapatid, kalmante sila, malumanay sila. Pero saan sila sinusugo? Sa gitna ng mga asong gubat. Pero huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos na nagsugo sa inyo, makapangyarihan sa lahat. At dahil makapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya ng Diyos na kayo'y ingatan saan man kayo pumaroon. Kaya nga, yung sharing nyo kanina, dito mga kapatid, na nagpunta kayo sa Dawn Mass kaninang umaga. Samantalang may deklarasyon pong bagyo. Magdamag na umuulan, pero hindi tayo napigilan. Bakit mga kapatid? Alam natin, gaano man kalakas ang bagyo, may Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Di ba yung mga kapatid natin na almost 70 years old na sa gawain ito, yung edad nila, kahit hating gabi nang umuwi, hindi sila natatakot. Hindi ba? Nung unang panahon, mga kapatid, ikaw ang tagasundo ng apo mo. Ngayon, yung apo mo na ang tagasundo sa iyo. Sabi mo sa apo mo noon, maaga kang umuwi, magulo paligid ngayon. Ngayon, ang sabi naman ng apo mo, Lola, maaga kang umuwi, magulo paligid ngayon. Ano sinasabi mo? Galing ako sa gawain ni El Shaddai, may Diyos na nag-iingat ng aking buhay. Kaya ramdam po natin mga kapatid, yung word na dependence on God's power, authority, and protection. Ikatlo po, sabi dito mga kapatid, ay huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Yung word na traveling light. Ang ibig sabihin ng traveling light, huwag kayong magdadala sa inyong paglalakbay ng excess baggage ng inyong buhay. Pag nag-abroad po kayo, lahat ng excess baggage may penalty. Babayaran mo. At alam po ba nyo ang nakalulungkot sa mga kapatid natin na nag-abroad at uuwi ng Pilipinas? Pati alikabok sa abroad gustong iuwi ng Pilipinas. Di ba? Souvenir daw mga kapatid. Pero alam po ba ninyo, kung maglilinis po kayo ng bahay mamayang gabi, hindi kayo makakatulog sa magdamag na ito. Marami na kayong iaalis sa bahay ninyo na nagpapabigat ng inyong bahay. Yung word na traveling light ay motivated by faith and compassion for the lost soul. Yung salitang motivated by faith. Kasi kung dadalhin po natin sa panahon ngayon, sabi dito, huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Samantalang kami mga preachers sa panahon ngayon, nagdadala po kami ng supot, nagdadala kami ng lukbutan, nagdadala kami ng extra. Ako'y may dalang extra ng sapatos, mga kapatid. Hindi ba ako nakasusunod sa sinasabi ng Panginoon? Ang diwa po nito, mga kapatid, ay ganito. Yung word na motivated by compassion, motivated by faith. Saan man kayo pumaroon, mga kapatid, isabuhay po natin ang pananampalataya sa Diyos. At ang ikalawa, isabuhay po natin yung compassion, yung kahabagan sa mga kaluluwang daratnan natin o sa mga kaluluwang kailangang dalhin sa gawain ng Panginoon. Alam ko po, pinagpapala kayo ng Panginoon tuwing araw ng Huwebes sa gawain ito. Pero payo ko sa inyo,
Huwag lang kayong pumayag na kayo lang ang pagpapalain ng Huwebes. Isama mo yung kapitbahay mong chismosa. Isama mo yung kakilala mo mga sugalera. Isama mo yung mga taong maraming problemang pinagdaraanan. Sabihin mo sa kanila, magpunta kayo sa gawain ni El Shaddai tuwing araw ng Huwebes dito sa lugar na ito. Tinitiyak ko po sa inyo mga kapatid, mararanasan nila yung enjoyment ng buhay sapagkat mayroon tayong compassion sa mga kaluluwang ibinibigay ng Panginoon. And there needs yung salitang motivated by faith. Kasi ganito yan mga kapatid. Halimbawa, sinugo sila ng Panginoon. May dala silang supot. Pinuno nila yung supot na yan. Alam po ba ninyo mga kapatid, kapag napuno na yung supot at naubos na ito, ang gagawin ng mga tao o mga disciple na ito magbabalik doon sa kanilang home base. Kaya sinasabing motivated by faith. Ang buhay po na mayroon tayo, buhay pananampalataya. Alam po ninyo, ang isang word na lagi kong sinasabi sa akin, exercise ng aking pananampalataya, sinasabi ko sa Lord ay ganito, Lord, surpresahin mo po ako. Kapag mayroon po akong pangangailangan, meron akong intindihin, hindi po ako nagkukwento sa tao. Hindi ako nagpaparinig sa preaching. Hindi ako nagpo-post sa Facebook. Pagising sa umaga, alam kong may pangangailangan sa maghapong ito para sa needs ng aking pamilya. Ang sinasabi ko lang sa Lord, bago lumabas ng kwarto, Lord, surpresahin mo po ako. Na ibig sabihin mga kapatid, inilalagay ko sa kamay ng Diyos ang aking pangangailangan. Dahil ko naniniwala po tayo, walang bagay na mahirap sa Diyos. Samantalang nakaupo kayo ngayon, ang pangangailangan nyo kayang itulak ng kamay ng makapangyarihang Diyos. Amen. Una, sabi ko sa inyo, sending in prayers, 2 by 2. Ikalawa, dependence on God's power, authority, and protection. Ang ikatlo po yung salitang traveling light, motivated by faith and compassion for the lost soul. Kapag sinabing traveling light, mga kapatid, ay ganito, kailangang pagaang ng pagaang ang buhay mo. Hindi ba? Nung bata ka pa, okay lang na mataas ang takong ng sapatos mo. Pero pag 80 years old ka na, huwag ka nang magtakong pa. Mag-flat ka na lang, mga kapatid. Kasi delikado yung paglalakad mo. Alam po na, di ba? Noong unang panahon, pwede ka pang mag-backpack na may mabigat sa likod. Pero kapag nagkakaedad ka na, light na lang mga kapatid. So ang buhay na mayroon tayo kay Kristo, habang tayo nagkakaedad o tumatagal sa gawain ng Panginoon, pagaang ng pagaang sapagkat may Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungang harapin ang pang-araw-araw nating buhay. Amen. Ang ikaapat, sabi po ng Luke, chapter 10, verse 5 and 6, pagpasok ninyo sa alinang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito, kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon sa kanilang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Yung salitang bringing peace, mga kapatid, tayong mga lahat o tayong lahat na believers ng Panginoon, ang tawag po sa atin ay ambassador of peace or ambassador of goodwill. Kaya nga, sa lugar na pupuntahan mo, dapat ang hatid mo kapayapaan sa kanila. Amen? Halimbawa, may bahay kang pinuntahan, nagkatalit, nag-aaway, hindi ka taga-sulsol, tagapagpaliwanag ka kung paano sila mag-aayos, magkakasundo. Yan po ang trabaho ng mga workers, mga manggagawa, believers sa gawain ng Panginoon. Tayo pinaghahatid ng kapayapaan sa bawat isa. Kaya masarap na kasama sa buhay ang mga anak ni El Shaddai. Payag po ba kayo sa aking sinabi? Ang gawain ito, mga kapatid, ay comfort zone ng ating kaluluwa. Maaaring sa bahay mo maingay, nagtatalo kayo. Pero kapag dumating ka sa gawain ng Panginoon, nakausap mo yung mga workers dito, tinitiyak ko sa inyo, pumapayapa ang inyong kalooban. Dahil
Ang isang dahilan kung bakit tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita, magatid ng kapayapaan sa puso ng mga taong nagugulimahanan or naguguluhan, mga kapatid, yung salitang ambassador of peace. Ikalima, mga kapatid, verse 7. Baybayin po ninyo yung aking sinabi, ha? Una, sabi ko sa inyo, dito po sa verse 1, sending in pairs, 2 by 2. Pagdating sa verse 3, depende ng God's power, authority, and protection. Pagdating sa verse 4, traveling light, motivated by faith and compassion for the lost soul. Pagdating sa 5 and 6 na verse, bringing peace or ambassador of peace, then punta po tayo sa verse 7 and 8. Gising pa ba kayo? Pag sabi po dito sa verse 7 and 8, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin anumang idulot sapagkat ang manggagawa ay may karapatan ng kanyang upa. Huwag kayong palipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, live in contentment with God's provision. Live in contentment with God's provision. Mabuhay po tayo ng may kakontentuhan na galing sa provision ng Panginoon. Itong mga kapatid, alam na rin naman ito sa Manila. Kasi madalas na tinatanong nila ganito, kapag may anniversary, may malaking gawain, ano daw po ang pagkaing ihahanda sa head? Yung iba na mga problema. Ako, simple lang ang sagot ko. Nilagang saging at nilagang kamote, okay na ako. Kaya minsan, mga kapatid, minsan nakikita ko parang piyesta talaga, handaan. Kaya lang, iwas talaga ako sa mga mamantikang pagkain. Yun lang po. At kaya kong sabihin na nilagang saging at kamote, sure naman ako na kayang-kaya ng budget ng mga taong pagsasabihan ko. Dahil kung hindi naman po kaya ng budget, di rin ako magre-request. Kahit tubig na lang, okay na lang. Pero ang gusto kong sabihin, mga kapatid, as a preacher, ito yung aking desire. Yung aking mithiin sa puso. Maging blessing ako sa lugar na aking pupuntahan. Amen? Kaya workers, kung dadalo kayo sa mga anniversaries na inyong pupuntahan, maging blessing kayo sa kanila. Yung iba po, kaya nahihiya, umaayaw na mag-invite ng anniversary kasi may mga workers sa halip na tumuloy sa gawain, tumutuloy sa kusina. Pasensyahan po kaya kayo in-invite para dumalo ng anniversary, hindi para tumambay sa kusina. Kaya kahit hindi man tayo napakain ng pagkain physical, sa anniversary ng ating napuntahan, ang importante, naging kabahagi tayo ng fellowship, na ipakita natin na supportive kami sa inyo, sister, kagaanan kami ng inyong buhay, blessing kami sa lugar na ito, kaya dapat tayong mga workers, saan man tayo pumaroon, maging blessing tayo sa buhay ng iba. Live in contentment with God's provision. Totoo lang naman, mga kapatid, wala naman pong naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Sa gawain ito, totoo po ito, wala pong preacher na mamamatay sa gutom. Maraming preacher mamamatay sa high blood. Hindi ba? Bakit? Kasi handa dito, handa doon. Pero ang gusto kong sabihin, live in contentment. Mabuhay po tayo. Kahit talbos ng kamote ang nasa harapan mo, ang importante may asawa kang nakangiti habang kumakain ka. Kaysa naman, napakasarap ng ulam ninyo, nagtatalo kayo. Okay na rin namang masarap ang ulam. Basta kontento ang inyong puso sa mga bagay na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Matuto po tayong masiyahan. Amen?
Kapag bumagyo, sabihin natin, Lord, salamat sa bagyo. Kapag uminit, Lord, salamat sa init. Kapag bumaha, Lord, salamat sa lahat ng bagay. Bakit, mga kapatid? Kapag nabuhay po tayo ng kontento, magaang ang ating buhay araw-araw. Amen? Kasi ito ang malaking problema ng ilan. Kung bakit hindi nakokontento, tinitingnan po natin yung wallet ng iba. Diba? Minsan, ang tinitignan niya yung asawa ng kapitbahay niya. Dapat kung anong bagay na mayroon ka, i-enjoy mo, magpasalamat ka, at bilang tayo po yung mga workers sa gawain ng Panginoon, uulitin ko ang word na ito, maging blessing tayo sa buhay ng iba. Amen. And then, pagkatapos po niya sa verse 9, sabi dito, pagalingin ninyo mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit ng paghahari ng Diyos sa inyo. Ang ikailan na ito, A, B, C, D, E, F, Minister of Healing and Preaching, curing the sick. Pagalingin ninyo may sakit doon, ang sabi ng Panginoon. Ito ang isang katotohanan ng buhay. Magiging tagapagpagaling ka kapag naranasan mong gumaling ka. Halimbawa, practical ito. Kung magkakaroon po kayo ng usapin, problema, sa lugar na ito araw ng Huwebes, at lilipat kayo ng ibang chapter ng pagdalo, alam po ba nyo, mga kapatid, yung nararamdaman ng inyong puso, iyon lamang ang pwede nyong isalin sa iba. Naintindihan nyo gusto kong sabihin? Kung may nakagalit kayo dito at hindi kayo makikipagkasundo at sasabihin ninyo, lilipat na lang ako ng chapter. Pagdating doon sa chapter na lilipatan mo, may makakagalit ka rin. Bakit? Kasi ibabahagi mo yung sugat ng puso mo eh. Ibabahagi mo yung nararamdaman mo. Kaya alam po ba ninyo as a preacher, kilalang-kilala ko yung mga tao sa pamamagitan ng sinasabi ng kanilang mga bibig. Yung mga tao masyadong madaing, sigurado ako, maraming ipinagdaramdam ang kanyang puso. Pero ang isang taong pinagaling ng Panginoon, ngayong araw na ito, narito tayo sa lugar ng Immaculate Conception, malay ninyo, sa isang buwan, nasa Amerika ka. Na isang taon, nasa Europe ka. Alam po ba ninyo, kung umalis kayo ng magaling sa lugar na ito, pagdating sa lugar na yan, ang ibabahagi nyo, yung kagalingang naranasan nyo sa gawain sa lugar na ito. Amen. Alam po ninyo, marami na akong mga nakausap na workers na nasa Israel ako. May isang workers na dumadalo sa lugar po ng Pampanga. Alam nyo, sabi sa akin ng workers na ito, alam mo Brad, sa diocese ng Pampanga, blessed na blessed ako. Ang kanyang isinisure, ang biyaya na naranasan niya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Bakit yan ang sharing niya? Kasi magaling ang puso niya. Yung sister natin kanina nag-share dito, na dumalo ng LSS, hindi ba? Naranasan niya yung saya, ligaya. Kaya tumayo siya rito at sinasabi niya, sa pagdalo ko ng LSS, naranasan ko yung biyaya ng Panginoon. Bakit niya na-share? Kasi nakaranas ng kagalingan ang puso niya. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, araw-araw, kung gusto niyo mag-enjoy sa buhay, ang i-share ninyo kung paano kayo pinagaling ng Panginoon. Amen. Ito po yung aking tayo sa buhay. Matagal na rin naman ako dito sa Manila. Naririnig na rin ako ng mga kasama natin manggagawa. Wala po akong negative na sharing sa mga lugar na pinanggalingan ko. Bago po ako dumating sa Manila, mga kapatid, nag-stay po ako sa Hong Kong. Almost 2 years mahigit. Ang gawain po sa Hong Kong araw-araw. Pag-araw ng Sabado, 2 ang preaching mo. Pag-araw ng Linggo, 3 ang preaching mo. At natapos ko po na mahigit na 2 taon ang ganong sitwasyon ng aking buhay at kaya kong i-share sa inyo. Wala po akong pangit na karanasan sa loob ng 2 taong mahigit ng pag-stay ko sa Hong Kong.
Bagamat minsan may mga taong nakakaharap ka na makukulit, pero hindi ko po yung itinuturing na pangit na karanasan. Itinuturing ko yung na biyaya sa akin ng Panginoon. Diba? Hindi baling maingay si Sister Tess. Kasi masaya naman dahil narito siya sa gawain ng Panginoon. Diba? Minsan na yung mga anak ko, may 4 po akong anak na babae, kapag nagkwentuhan talaga namang, sabi ng misis ko, gabi na yung mga anak mo, sabi ko, hayaan mo, tahimik, ay, nasa kwarto naman sila, hindi naman naririnig ng kapitbahay. Sabi ko sa misis ko, alam mo, mas natutuwa ako sa mga anak mong makukulit, maiingay, kaysa mayroon kang mga anak na puro tulala. Diba? Kung may maingay man na workers, mga kapatid, ina-enjoy ko lang yung ingay, kasi hindi ko naman siya laging kasama. Pero salamat, kasi blessing sa gawain ng Panginoon, nagbibigay ng saya sa ating mga puso. Amen? Ano yung letter F, mga kapatid? Minister of Healing and Preaching. Ang ibig sabihin, tagapaghatid tayo ng kagalingan. Hindi lamang po yung physical. Sa gawaing ito, for almost 36 years ko po, kung hindi ako nagkakamali, 13 na yung aking na-pray over and na-counseling na gustong magpakamatay. Yung ilan na habol po mga 25 years na nakalipas, meron po akong pray over na isang brother sa St. Luke. Ang brother na ito naglaslas ng pulso. Tinawag ako ng nanay upang i-counseling, pray over yung kanyang anak. At ang tanong ko sa brother na ito, bakit mo ginawa yan? Sabi niya sa akin, iniwan po ako ng aking girlfriend. Pagkiramdam ko, hindi ko na kayang mabuhay na masaya na wala siya. Sabi ko sa kanya, ilang taon ka na ngayon? 23 years old po. Ilang taon kayo nung kayo maging kayo? Ilang taon ka nung maging kayo ng girlfriend mo? 20 years old po. Sabi ko sa kanya, 20 pababa. Hindi mo ba naranasang sumaya ang buhay mo? Naranasan ko naman po na sumaya. Sabi ko sa kanya, kahit wala yung babaeng yan, sasaya ka pa rin. Ang importante, bata ka pa, maaga pa, nakita mo na kung ano ang kanyang ugali. Alam niyo, ang gandang lalaki niya. Sabi ko sa kanya, nung titigan ko yung ganda mong lalaking yan, magpapakamatay ka, samantalang ang itsurang ito, nagsusumikap mabuhay. Ganyan din po, nangiti siya. Pero nung nangiti siya, sabi ka, okay na. Ngayon, ang brother na ito, mayroong asawa, 3 anak, inaanak ko pa po sa kasal si brother. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Kapag sinabing Minister of Healing, hindi lang physical. Dapat tagapagpagaan ka ng damdamin ng iyong kapwa. Dapat nagbibigay ka ng solusyon sa kanyang nararamdaman na puso. Yung kanyang inis at galit, kapag ikaw ang nakausap, gumagaang ang lahat ng bagay. Amen. Ika-7 ba ito? Una, mga kapatid, ay sending in prayers 2 by 2s. Ikalawa, dependence on God's power, authority, and protection. Ikatlo, traveling light, motivated by faith and compassion for the lost soul. Ika-4, bringing peace, ambassador peace. Ika-5, live in contentment with God's provision. Ika-6, minister of healing and preaching. At ang ika-7, puntahan po natin ang 10 and 11. Madali lang naman kung susundan po natin yung gospel. Binaybay ko lang, mga kapatid. Luke chapter 10, verse 10 and 11. Ngunit sa 5 bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babakala sa inyo. Ngunit pakatandaan niyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ang ika-7, mga kapatid, ay having a right attitude in every situation or circumstances. Right attitude. Ano ang sabi ng Panginoon? Ganito. Sabi ng Panginoon, sa bayan o bahay na di tumanggap sa inyo, ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa. Ano ang kahulugan nito, mga kapatid? Una, upang sabihin dun sa mga taong dinatnan,
na inihatid na sa inyo ang salita ng Diyos. Ang ikalawa, paalala mga kapatid, doon sa 72, o paalala rin sa atin kung ano yung ating right attitude in every situation or circumstances. Alam po ba ninyo ang kahulugan nito? Ng pagpapagpag ng alikabok ng paa. Ibig sabihin, yung pangit na karanasan mo sa bahay na ito, kapag lumipat ka, huwag itong i-share mo doon sa kabila. Bakit? Ipinagpag mo na doon eh. Kasi ganito yan, hindi ba? Halimbawa, sa bahay na ito, hindi ka tinanggap. Pagkatapos lumipat ka ng ibang bahay, anong dadalhin mo doon sa kabilang bahay? Yung karanasan mo sa kabila, ano sasabihin? Yung kapitbahay niyong sungit, pangit ang ugali. Iniahatid ko ang salita ng Diyos, ayaw kong pansinin. Hindi ganun mga kapatid. Kaya may papagpag yung alikabok ng iyong paa para yung pangit na karanasan mo sa lugar na yan, hindi mo na madala doon sa lugar na pupuntahan mo. Yun ang ibig sabihin po ng right attitude in every situation and or circumstances. Amen. Nasusundan po ninyo? Halimbawa, sasakay ka ng jeep. Pagkatapos, nakabanggaan mo yung nakasakay mo. Pinagwikaan ka ng pangit na salita. Ano ang reaction mo? Dapat right attitude. Hindi mo aawayin siya. Kung hindi man tumingin sa iyo, sabihin mo lang sa iyong puso, pagpalain ka ng Diyos. Sinasabi ng ating servant leader, ang mga anak ni El Shaddai, ibang-iba kaysa iba. At ang pagkakaiba natin, anuman ang sitwasyon na pinagdaraanan natin, anuman circumstances, dapat right response, right attitude ang iyong ipinakikita. Amen. Halimbawa, sa gawaing ito, pinaalis ka sa upo ang paborito mo. Ano ang gagawin mo? Magwa-walk out ka ba? Hindi. Lilipat ka ng maayos. At sasabihin mo, Lord, salamat kasi di man ako nakaupo sa upo ang paborito ko, mayroon ka namang inihanda sa akin. Amen. Kasi minsan nakalulungkot mga kapatid hindi ba? Maliban na lang sa senior citizen kasi yung mga senior, priority sa lane yan eh. Pero kapag bata-bata ka pat anak ka ng Diyos at pinapila ka, pumila ka ng maayos. Yung iba sasabihin, hindi, anak ako ng Diyos, kailangan mauna ako. Hindi ganon. Right attitude in every situation or circumstances. And finally, mga kapatid, ang sabi po dito sa dulo, verse 12, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga Sodoma. Bakit mga kapatid? Kasi conclusion nito na dapat tayo ay move on para sa mission proclaiming the kingdom. Kaya nga nakatutuwa, di ba? Hindi natin alintana kung naulan kanina. Hindi mo alintana kung anong signal mayroon ngayon. Narito po tayo mga kapatid upang ipagpatuloy ang misyon ng Panginoon. Makinig tayo at ang ating napakinggan, maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat blessing tayo sa buhay ng iba. Tayo po tayong lahat mga kapatid. At sa oras na ito, taas po natin ang ating mga prayer requests. Yakapin natin ang mga religious articles at ialay natin sa Panginoon yung ating puso, yung ating buhay, yung ating sarili, at patuloy po tayong paggamit sa makapangyarihang Diyos. Maglilingkod sa'yo kahit may pagsubok man, walang makahahadlang sa kanyang pagmamahal. Magtatagumpayan, walang makakatalo. Tayo'y tinawag niya, tayo'y anak ng Diyos.
sa kanyang pagmamahal. Pagtatagumpayan, walang magkakatalo. Tayo'y tinawag niya, tayo'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Kahit may pagsubok man, walang makahalang sa kanyang pagmamahal. Pagtatagumpayan, walang makakatalo. Tayo'y tinawag niya, tayo'y anak ng Diyos. Maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos. Ako at ang sambahayan ko'y maglilingkod sa Diyos. Ama naming nasa langit, salamat po sa mabuting balita na dumating sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa inspirasyon na patuloy po kami magpagamit sa iyo at maging blessing kami sa buhay ng iba, sapagkat patuloy po naming nararanasan ang biyaya at katugunan ng mga bagay na aming kailangan. Pagpalain mo po lahat ng tangan sa kamay ng aking mga kapatid, ang mga religious articles, gamit instrumento ng iyong kapangyarihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain mo po ang prayer request ng aking mga kapatid, ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa isipan nila ngayon, aming mga mahal sa buhay na nais po naming maihatid sa isang maginhawa at matagumpay na bukas ng kanilang buhay. Pagpalain mo po ang hanap buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang tahanan, ang kanilang handog sa iyong gawain. At hayaan po, Diyos, na sa araw-araw ng buhay na mayroon kami ngayon, ma-enjoy po namin ang pagkakataon na ibinibigay mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Dalangin ko po ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng aking mga kapatid, at patuloy mo pong pagpalain ang dakong ito, Panginoon, ang aming minamahal na pari, mga pari sa lugar na ito. O Diyos, inaangkin po namin ang isang matagumpay na buhay na galing sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a
thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And Lord, when the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And Lord, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Praise the Lord, malakas na papuri